Life After Prison. By Silence You. Kabanata 611. Nakahinga ng maluwag si Diane matapos marinig na babalik si Severin sa susunod na 2 araw. Bagamat alam din niyang malakas na si Lily at ang iba pa, ang paraan ng paggalang nila kay Severin bilang kanilang amo ay halatang mas malakas pa si Severin kaysa sa kanila. Ilang sandali pa ay nakipag-chat si Severin kay Diane bago nila pinatay ang tawag at humiga na. Gayunpaman, ang isa pang mag-asawa na nakahiga sa kama ay nagkaroon ng insomnia sa halos 1 oras lampas hating gabi. Wala sa mga tawag ni Cain kay Maddie ang nasagot, kaya kapwa sila ni Lucy ay may masamang pakiramdam sa kanilang puso. Darling, hindi sila maaaring napatay, tama ba? Sa wakas ay tinanong ni Lucy si Cain pagkaraan ng ilang oras. Malungkot na sagot ni Cain. Hindi ko binabawasan ang posibilidad na iyon. Hindi ko sila makontak kahit na lumampas na ng hating gabi, kaya medyo posible na pinatay din sila. Ganon ba talaga kalakas ang mga babaeng bodyguards na nagtatrabaho kay Severin? Kahit si Maddie at ang mga tauhan niya ay hindi sila katapat kahit wala si Severin. Di ba sabi mo sobrang lakas lahat ng Warrior Kings? Bakit wala pa rin silang laban sa mga bodyguard ni Severin? Umiling si Lucy na hindi makapaniwala at hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Ilang beses na siyang binitawan ni Severin, kaya walang masasabi kung mawawalan ba siya ng pasensya sa pagkakataong iyon at magpas siya na patayin silang dalawa. Pinag-isipan ni Cain ang sitwasyon. Huwag kang magpanik. Kung hahanapin niya tayo, sasabihin na lang natin sa kanya na hindi natin pinadala ang mga lalaking iyon. Pinatay niya ang mga tauhan ng slasher gang dati at nagdulot ng galit, kaya naman nagpadala sila ng isa pang pangkat ng mga lalaki para patayin siya. Inilibot ni Lucy ang kanyang mga mata kay Cain at sinabing, "Sa tingin mo ba ito lala si Severin? Bakit niya tayo paniniwalaan? Batay sa kanyang kasalukuyang katayuan at lakas sa Brookborn, madali niya tayong papatayin kung gugustuhin niya." Kumunat ang noo ni Cain. Alam niyang hinding-hindi mapipigilan si Severin na patayin sila ng kawalan ng ebidensya hanggat pinaghihinalaan niyang may bahagi sila rito. Ano ang dapat nating gawin? Paano kung tumakas na lang tayo, Cain? Hindi ba't iniwan din ni Edward ang Brookborn? Hanggat umalis tayo sa Brookborn at lumipad sa malayo, hindi tayo mahahanap ni Severin. Ang pera na mayroon ka ay magbibigay daan sa atin upang mabuhay din ng komportable. Sa wakas ay iminungkahi ni Lucy kay Cain matapos itong pag-isipan. Napakunot ang noo ni Cain nang marinig iyon at ngumiti ng pilit sa kanya. Nako, Lucy. Miyembro ako ng slasher gang at hindi ganoon kadali para sa akin na makatakas. Ang mga pangyayari sa paligid ng pagkamatay ni Theo at Maddie ay alam ng mga nakatataas. Sa totoo lang, sa tingin mo ba ay pakakawalan ako ng slasher gang kung tumakas tayong dalawa? Kung alam nilang maghihiganti tayong lahat kay Severin, ang magagawa lang natin ay maghintay. Gayunpaman, sinabi ni Lucy. Nag-aalala ako na baka patayin tayong dalawa ni Severin bago magtagumpay ang makapangyarihang taong iyon sa pagpatay sa kanya. Sigurado ka bang hahabulin tayo ng slasher gang kapag tumakas tayo? Walang pag-aalinlangan na tumango si Cain. Hindi nila alam ang iyong pag-iral. Ngunit dahil namatay sina Maddie at Theo sa proseso ng paghihiganti sa akin, hanggang ay darating para sa akin at papatayin ako kung ako ay tumaas at umalis dahil sa takot. Alam na alam ko ang ugali nila. Hindi nila kailanman at hindi kailanman magparaya sa mga deserters. Sa pagtakas, magiging deserter ako sa paningin nila. Saglit na natahimik si Lucy dahil ang sitwasyon ay tila lumipas na sa punto ng walang pagbabalik. Life After Prison. Kabanata 612. Matapos isipin kung gaano kahirap ang lahat, hindi napigilan ni Lucy na tanungin si Cain. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano ko gugugol ang natitirang bahagi ng aking buhay kung ikaw ay mapatay ng slasher gang balang araw? Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay mawawala rin ang lahat ng iyong kayamanan? Paano ako mabubuhay kung gayon? Kumunat ang noo ni Cain at ngumisi. Pero lang ang iniisip niya. Parang ang tanging inaalala niya ay kung paano siya makakaligtas kung patay na ako. Kudlit. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano siya inalagaan ni Lucy nitong mga nakaraang araw pagkatapos mabali ang kanyang mga binti,
sinabi niya sa kanya. Marami akong pera, ngunit hindi ko mailipat sa iyo ang lahat. Paano kung bibigyan kita ng 150 milyon sa ngayon, para magkaroon ka ng sapat upang mabuhay ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay kung ang isang tao mula sa slasher gang ay papatayin ako balang araw? 150 milyon. Napabuntong hininga si Lucy nang marinig iyon at nakaramdam ng pananabik sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinakalma niya ang kanyang sarili hanggat maaari at sinabi sa kanya. Napakabait mo sa akin, Cain. Sana maintindihan mo kung saan ako nanggaling dahil hindi madali para sa mga lalaki na intindihin ang mga babae. Hindi ito tungkol sa pagmamahal ko sa pera. Nag-aalala lang ako na wala na akong maaasahan kung wala ka na rin. Tsaka, alam mo na ang aking mga magulang. Oo, Lucy, naiintindihan ko. Tumanggaw si Cain, at sinabing. Ngunit naniniwala ako na ang slasher gang ay magpapadala ng mas malakas na tao kapag nabalitaan nila ang nangyari dito. Ang kapalaran ni Severin ay selyado na, kaya't hindi na tayo makakatakas ngayon. Kung mananatili tayo rito, baka masaksihan pa natin ang pagkakataong patayin nila si Severin. Gayunpaman, sinabi ni Lucy. Ngunit napakalayo ng Cherrydom dito. Magtatagal sila para pumunta rito, at nag-aalala ako na baka mahuli tayo ni Severin at mapatay tayo bago dumating ang malalakas na tao ng slasher gang. Nag-isip sandali si Cain at sinabing. Kung nag-aalala ka, maaari tayong lumipat sa isang lumang lugar pansamantala. Hindi tayo mahahanap ni Severin ng ganoon kadali. Lumang kapitbahayan. Hindi masyadong natuwa si Lucy nang marinig niya na kailangan niyang manatili muli sa ganoong uri ng lumang komunidad. Kung tutuusin, hindi naging madali para sa kanya na ibaba ang kanyang antas ng pamumuhay matapos na tuluyang makapanirahan sa malaking vilya na siyang laman ng kanyang mga pangarap. Gayunpaman, mapait na tumanggo lamang siya dahil kailangan niyang iligtas ang kanyang buhay. Ang dalawa sa kanila ay umupo ng ilang tao upang tulungan silang lumipat sa isang gabing iyon at pansamantalang nanatili sa isang komunidad ng ghetto. Kinaumagahan. Kinuha ni Cain ang kanyang cellphone at tinawagan ang mga higher-up ng slasher gang matapos makumpirma na si Medi at ang iba pa ay patay na. Para sa kaligtasan, si Diane at ang iba ay nanatili sa bahay kinabukasan, kasama si Lily at ang iba pang mga batang babae na nakahinga ng maluwag matapos malaman na babalik si Severin sa ibang araw. Gayunpaman, nagulat sila nang dalhin ni Sheila ang ilang bodyguard sa kanilang vilya noong hapong iyon. Medyo nadismaya siya nang makitang hindi pa bumabalik si Severin. Hindi pa ba siya bumabalik, Diane? Hindi mapigilan ni Diane ang mapangiti nang makita ang dismayadong ekspresyon ni Sheila. Malamang babalik siya bukas. Baka makita mo siya kung darating ka mamaya bukas. Agad namang nagningning ang mga mata ni Sheila nang marinig iyon. Salamat sa pagpapalam sa akin, Diane. Babalik ako bukas. Life after prison. Kabanata 613. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Diane at ng iba pa ay nagmaneho na si Quintus sa tirahan ni Severin kasama ang kanyang ama, si Barry, at iba pang mga elite na mandirigma. Sumama rin sa kanila ang isa pang lalaking nasa 20s. Ito ang tahanan ni Severin, Eugene. Inakay ni Quintus ang malayong pinsan at itinuro ang bahay ni Severin. Hindi napigilan ni Eugene na ngumiti at magsabi. Ang mga Novak ay isang pangalawang tier na pamilya sa Riversen, at ikaw ay kanilang sayan din. Hindi ko inaasahan na maghihirap ka ng husto sa maliit na lungsod na ito. Hindi ko malalaman kung hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito. Napangiti si Jada sa isang tabi. Mapalad kami na walang nakakaalam nito sa mga kakilala namin sa Riversen, kung hindi ay mahihiya akong lumabas at makipagkilala sa mga tao. Sana ay matulungan mo kaming mabawi ang aming dignidad ngayon. Tumingin si Eugene kay Jada at sinabing, huwag kang mag-alala. Siguradong matutulungan kita. Talaga. Si Eugene ay nag-e-enjoy sa pagsasanay ng martial arts mula pa noong siya ay bata, at lagi kong alam na siya ay magiging isang taong may pag-asa. Si Quintus naman, palaging ginugugol ang kanyang oras sa paglalaro, at hindi niya ipinakita ang kanyang sarili bilang isang promising na tao kahit hanggang sa kasalukuyan. Hindi napigilan ng pandak na si Barry na ngumiti.
Anong pinagsasabi mo, tatay? Ganon na ba talaga ako kakulit sa paningin mo? Pahayag ni Quintes, hindi niya matanggap ang pagpuna sa kanya ng kanyang ama. Gayunpaman, pinandilatan siya ni Barry at sinabing, hindi ka sana nabuli sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn kung hindi ka napakawalang pag-asa. At saka, kumakain ka lang, uminom, at magsaya sa buong araw. Hindi ko na kailangang mag-alala kung mayroon kang kahit isang maliit na bahagi ng kahusayan ni Eugene. Habang nag-uusap sila ay nakarating na rin sila sa gate ng villa na tinutuluyan ni Severin. Lumabas ka, Severin. Hinahanap ka ni Quintes. Si Quintes ay nagkaroon ng lakas ng loob sa sandaling iyon dahil ang kanyang pinsan ay isang junior general na, bilang isang mandirigmang hari, ay may mataas na antas ng tagumpay. Kahit na ang mga bodyguard ni Severin ay maaaring mabigat na mga individual, naniniwala siya na hindi sila katugma sa kanyang pinsan. Quintes, anak ng aso. Nandito ka na naman. Si Lily at ang mga babae ay lumabas kasama si Diane. Matapos makita sina Quintes at Jaden na dinala ang ilang lalaki, agad na humakbang si Lily at sinabing, matapang ka kasing dumating, hindi ba, Quintes? Karapat-dapat kang bugbugin. Mga babae. Iyon lang. At hindi man lang sila kinaya ng mga guardian mo. Sumulyap si Eugene sa grupo ni Lily at walang pakialam na nagsalita. Sa kanyang mga mata, malamang na ang mga batang babae ay may medyo mataas na tagumpay kaysa sa karamihan, at ang isang lugar tulad ng Brookborn ay magkakaroon ng mas kaunting mga warrior king. Life after prison. Kabanata 614. Agad na sinabi ni Quintes. Itong mga babaeng ito, sige. Ang pinuno ng ating mga bodyguard ay hindi katugma sa kanila. Kahit isa sa ating mga guardian ay hindi pa kumikilos sa ngayon, masasabi kong hindi sila katugma sa sinuman sa mga babaeng ito. Iyan ang dahilan kung bakit ako humihingi ng tulong sa iyo, Eugene. Pagkasabi noon ay wala pa ring nakitang senyales si Quintes kay Severin at hindi niya napigil ang sumimangot. Sabi niya kay Diane, nasaan ang lalaki mo? Hihihi. Tumakbo ba siya nang nakatali ang buntot niya sa pagitan ng mga hita niya pagkatapos niyang malaman na dinala ko ang mga kasama ko ngayon? Sumama ang mukha ni Diane nang sabihin niyang, lumabas si Severin, pero babalik siya ngayon. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Diane. Hindi ba't nagsumpa ka lang ilang araw na ang nakakaraan na lalakarin mo ang ibang daan at iiwasan mo na naman kaming guluhin? Bakit ka nandito ngayon? Hindi ka ba nahihiya sa pagiging isang lalaking hindi tumutupad sa kanyang salita? Hindi naman nagalit si Quintes matapos marinig iyon at sa halip ay tumawa. Hahaha. Ako ay flexible na tao, kung nakuha mo ang aking direksyon. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang sumuko sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Ngayon, tapos ka na sa ngayon na dinala ko ang aking nakatatandang kapatid na lalaki. Napatingin si Wendy kay Eugene. Maraming mga junior general sa Dracodome na nakatalaga sa maraming iba't ibang hukbo, kaya inaasahan na hindi malalaman ng mga batang babae kung sino si Eugene. Nakakunot ang noo ni Wendy habang tinanong siya. Ikaw ba ang junior general na binanggit ng bastos na si Quintes? Si Eugene ay humakbang pasulong at itinaas ang kanyang mga kamay sa isang magalang na kilos habang sinasabing, oo, ako ang kanyang pinsan. Mabuti sana kung ayaw mong makipagtulungan sa aking pinsan sa kontrata, ngunit hindi mo kailangang bugbugin siya, pinaluhod, humingi ng tawad sa kanya, at patayin ang isa sa mga matapang na lalaki ng aking pamilya. Natahimik si Diane nang marinig iyon at agad na humakbang para makipagtalo. Wala ka bang ideya kung anong klaseng tao ang pinsan mo? Binugbog lang siya ng mga bodyguard ko dahil pananakot sa akin at gustong pilitin ang sarili sa akin. Pagkatapos ay pumunta siya sa aming tahanan at sinabing gusto niya kaming patayin, kaya hindi mo kami masisisi kung kailangan naming gumawa ng ilang mga hakbang at protektahan ang aming sarili. Paano ka maniniwala sa lahat ng kalokohan niya? Agad na napatingin si Jade kay Quintes na nakakunot ang noo dahil ang bersyon niya ng mga pangyayari ay kabaliktaran ng sinabi ni Diane. Agad na nagprotesta si Quintes. Huwag kang makinig sa kanya. Siya ay nagbubuga ng isang bungkos ng toro.
Lahat ng sinasabi niya ay paninirang puri dahil wala siyang anumang ebidensya upang i-back up ang kanyang mga pahayag. Bagamat may pahiwatig si Eugene na marahil ay nagsasabi ng totoo si Diane, hindi siya maaaring umatras dahil pumayag na siyang tulungan sina Quintes at Barry. Hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin, "Tama ang pinsan ko. Paano ako maniniwala sa iyo kung wala ka namang ebidensya? At saka, may fiancé ang pinsan ko, at malapit na siyang ikasal. Bakit siya maaakit sa babaeng may asawa kung magkakaroon naman siya ng magandang asawa?" Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, hindi napigilan ni Eugene na palihim na panasan ang ilang butil ng malamig na pawis. Hindi pa siya nagsisinungaling ng ganito kahalatang sa kanyang buhay, at hindi madalas na may nakilala siyang babae na ganoon kaganda. Siya ay isang anteng-anteng, at ang kanyang pinsan ay maaaring may ilang malisyosong intensyon sa kanya. Bukod doon, kahit ano ay tolerable basta maganda ang babae, may asawa man o kahit may anak. Si Abigail ay sumulong ng isang hakbang at sinangga si Diane sa isang kisap mata habang sinabing, "Ma'am, walang saysay na magsalita ng kalokohan sa isang grupo ng mga tao na naririto para manggulo. Sa tingin ba niya lahat ay magagawa niya dahil lang sa siya ay isang junior general? Mag-usap tayo gamit ang ating mga kamao. Hahaha. Ngayon mas gusto ko ang katulad niyan." Hindi napigilan ni Eugene na matawa nang makita si Abigail, dahil ang mga taong nagmula sa larangan ng digmaan ay karaniwang mas gustong magsalita gamit ang kanilang mga kamao. Matagal-tagal na rin mula nang siya ay nakipag-away, kaya natural niyang binalak na turuan sila ng leksyon gamit ang kanyang mga kamao. Kung tutusin, magiging katawa-tawa ang pagmamaliit ng mga babaeng ito kung may mabalitaan. Si Eugene ay humakbang pasulong, ikinuyom ang kanyang kamao, at sinabing, "Lumapit kayo sa akin. Kung ang alinman sa inyong anim ay matatalo ako, pagkatapos ay aalis kami kaagad at isaalang-alang ang utang na ito." Life After Prison. Kabanata 615. Mayabang. Tingnan natin kung ano ang gawa mo. Hindi na nakatiis si Naomi. Siya ay humakbang pasulong, ikinuyom ang kanyang kamao, at nagpakita ng bug zone ng espiritual na enerhiya sa kanyang mga kamao. Nang makita ang malakas na pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya ni Naomi, agad na sumimangot si Eugene at kinuyam ang kanyang mga kamao bago sumuntok. Isang bahagyang boom ang narinig, at ang puwersa ay nagpa-atres kay Naomi ng 7 o 8 hakbang sa likod bago matagumpay na pinatatag ang kanyang matatag na anyo. Samantala, 2 hakbang paatras lang si Eugene. Kung tutusin sa paghaharap ng dalawa, malinaw na si Eugene ang may kapangyarihan. Ang galing. Mas malakas pa ang pinsan ko kaysa sa mga bodyguard ni Severin. Hindi gaanong pipi si Quintes, at nasabi niya kaagad na mas malakas ang kanyang pinsan kaysa sa kalaban. Dahil dito, lalo siyang napanatag. Sa pag-aakalang baka wala pang 10 bahagi ng kanyang lakas ang ginamit ng kanyang pinsan para ihagis ang suntok na iyon. Sa wakas, lahat sila sa wakas ay makapaghiganti sa kanilang sarili para sa kahihiyan na kanilang dinanas. Nakahinga ng maluwag si Jada matapos makita ang pag-unlad na iyon. Gayunpaman, magkasabay na naging seryoso ang mga ekspresyon ni Naomi at Eugene, at tila wala sa kanila ang inaasahan na magiging ganoon kataas ang tagumpay ng kabilang partido. Para sa record, ang mga Junior Warriors ay kadalasang nakakamit ng Level 9 Profound Master o Level 1 Warrior King. Ang mga individual tulad ni Naomi at Wendy ay itinuturing na may mga tagumpay na higit sa karaniwan, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kumpara sa karamihan ng mga Junior Generals. Iyon din ang dahilan kung bakit pinadala sila ni Warren nang humingi ng tulong si Severin para maghanap ng ilang bodyguard. Magkagayunman, hindi inaasahan ni Naomi na ang lakas ng pakikipaglaban ni Eugene ay halos kapantay sa kanila, at ang kanyang natamo ay sapat na mataas na naabot niya ang pagkamit ng antas 4 na haring mandirigma. Ang kanyang antas ng pagkamit ay bahagyang mas mataas kaysa sa iyo. Nakasimangot na itinuro ni Wendy, ngunit hindi nagtagal ay ngumiti siya. "Huwag kang matakot. Wala siyang magagawa sa ating lahat dito." Hindi pa rin sumuko si Naomi habang sinabi niyang, "Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa ginagamit ang aking mga suntok, at hindi ko pa nagagamit ang anumang espiritual na enerhiya sa aking pag-atake.
Ang kanyang pisikal na lakas ay mas malakas kaysa sa akin, at ang kanyang lakas. Ang tagumpay ay mas mataas din kaysa sa akin, ngunit maaari ko pa rin siyang dalhin sa isang labanan. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, lumipad siya ng ilang metro sa taas sa isang kisap mata at sinabi kay Eugene sa ibaba. Hindi ko maipakita ang aking mga kakayahan sa lupa. Paano kung dalhin natin ang mga bagay sa hangin? Oo naman. Ngumiti si Eugene, lumipad sa isang iglap, at tumayo sa tapat ni Naomi. Ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan. Anong impyerno? Lumilipad sila. Laking gulat ni Quintes at ng lahat ng nasa tabi niya nang nasa harapan nila ang mga taong napakalakas na kaya nilang lumipad. Ang mga Warrior King ay maaaring manatili sa hangin sa loob ng maikling panahon. Ganyan sila kahanga-hanga. Marami sa mga bodyguard ng Novax ay naiinggit din. Matagal na nag-away sina Naomi at Eugene, ngunit si Naomi ay walang kapantay sa lalaki. Pagkaraan ng ilang oras na labanan, nasugatan si Naomi at nahulog mula sa langit. Matapos makuha ni Eugene ang tagumpay, hindi niya napigil ang tumawa habang lumipad papunta kay Quintes at nagtanong. Hihihi. Nakakatugon ba iyon sa iyong hangarin na maghayganti, Quintes? Nakangiting sabi ni Quintes. Hahaha. Oo naman, pero hindi ito sapat. Sabi mo gusto mong lumuhad ang pamilya ni Severin sa harap ko at sampelan ang sarili nila habang humihingi ng tawad sa akin, at binanggit mo rin na gusto mong baliin ang mga paa ni Severin. Bale wala siya ngayon. Maaari mong harapin ang mga bodyguard niya sa sandaling dumating siya at hahawakan siya. Walang problema. Matutulungan kitang sirain ang tagumpay ni Severin. Napaisip si Eugene at nakangiting sabi. Lalong natuwa si Quintes nang marinig iyon. Bagamat nauna nang sinabi ni Eugene na hindi niya papatayin ang sinuman, higit na matutuwa si Quintes na makitang pinapahiya si Severin, lalo na kung pilayin niya si Severin at sirain ang natamo ni Severin. Parang patay na si Severin, at magkakaroon ako ng maraming pagkakataon para pahirapan siya sa hinaharap. Malamang na ayaw ni Dayan na makasama ang isang taong walang kwenta, kaya may pagkakataon pa akong suluhin siya para sa sarili ko. Tuwang-tuwa si Quintes nang maisip niya ang lahat ng iyon. Life After Prison. Kabanata 616. Gagawin ko. Alam ni Wendy ang limitasyon ng lakas ni Naomi, at kung hindi mapipigilan ni Naomi ang kanyang sarili laban sa kalaban, malamang na pareho pa rin ang kalalabasan kahit na si Abigail o si Lily ang lumapit. Oh, hindi ka susuko, tapos. Bahagyang ngumiti si Eugene habang lumipad at sinabi kay Wendy. Dapat kong sabihin, si Severin ay lubos na kamanghamanghang. Hindi ko moari kung paano niya nagawang mag-imbita ng mga ganoong malalakas na tao na tulad mo para maging bodyguard niya. Tama na ang kalokohan mo. Lumapit ka sa akin. Kumaway si Wendy sa kabilang party na may nakakaakit na mukha. Sa tingin mo natatakot ako sayo. Lalong lumipad si Eugene, at nagsimulang mag-away ang dalawa. Ilang minuto sa laban, napagtanto ni Eugene na may mali ang antas ng pagkamit ni Wendy ay kapareho ng sa kanya, ngunit mas mahusay siya kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban. Bagamat nakatiis siya ng ilang minuto, siya pa rin walang kalaban-laban kay Wendy at nataman siya ng malakas kaya bumagsak siya pabalik sa lupa. Dumura siya ng dugo at agad na namutla ang mukha. Paano ito nangyayari? Ayos ka lang ba, Eugene? Napatakbo si Quintes na may takot na ekspresyon, at hindi niya akalain na matatalo ang kanyang pinsan. Matapos siyang tulungan ni Quintes na tumayo, sinabi ni Eugene kay Wendy. Ako ay palaging isa sa pinakamalakas sa mga level 4 Warrior King, ngunit hindi ko inaasahan na mas malakas ka kaysa sa akin kahit na ang ating tagumpay ay pareho. Hihihi. Hindi ka naman masyadong masama, pero sinira mo ang reputasyon mo sa harap namin. Nakakahiya naman na isa sa mga junior generals ni Drac Oldham ang handang tumulong sa mga walang kwentang taong ito. Tumawa si Wendy na may bakas ng panghahamak sa kanyang mga mata. Halos himatayan si Eugene dahil sa sobrang galit sa narinig. Tara na. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay sinabi kay Quintes. Kalimutan mo na ito, Quintes. Masyado silang makapangyarihan. Tumigil kayo dyan. Naisip ba ninyo na pwede kayong pumunta at umalis kung gusto ninyo?
Sa gulat ng lahat, isang pamilyar na boses ang narinig sa sandaling iyon nang magpakita si Severin sa gate ng villa at pumasok. Honey. Tuwang-tuwa si Dayan na makita siya kaya napatakbo siya at sinubsob ang sarili sa mga bisig ni Severin. Akala ko ba sinabi mo na mamayang gabi ka lang uuwi? Ngumiti si Severin. Nagmaneho ako ng lampas sa speed limit dahil na-miss kita. Hoy, mag-ingat ka sa daan. Bakit ang bilis mong magmaneho? Napansin tuloy ni Dayan na maraming nakatingin sa kanya, kaya dali-dali siyang umatras at namula. Hahaha. Nag-aalala kasi ako sa lahat. Tumawa si Severin. Ang tawag ni Dayan sa telepono ay nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala, kaya mabilis siyang nagmamadali at dumating bago magtanghali. Kaya ikaw si Severin. Tumingin si Barry kay Severin at galit na nagtanong. Life after prison. Kabanata 617. Sumulyap ng masama sa kanya si Severin. Sa tingin ko ikaw ang matandang bastos. Matandang bastos. Galit na nagngangalit si Barry matapos tawagin iyon. Agad niyang pinandilatan si Severin at binutukan. Ang lakas ng loob mo para tawagin ako ng ganyan. Siguradong nasusuka ka na sa buhay. Ngumiti si Severin at sinabing. Bueno, ang anak mo ay medyo bastos, at sa halip na gawin ang dapat gawin ng isang ama sa pamamagitan ng pagngangaral sa iyong anak, dinala mo ang isang buong pulutong ng mga tao sa aking bahay para lang takutin ang aking pamilya. Makatwiran ang pagtawag sa iyo ng isang matandang bastos. Bakit maliit ka? Si Barry ay hindi pa napahiya ng ganito kalubha noon, at gusto niyang humakbang pasulong at suntukin si Severin sa sandaling naikuyom niya ang kanyang kamao. Agad naman siyang pinigilan ng mga tauhan niya na pawang nakatayo sa likuran niya. Kahit na pagsamahin nila ang lahat ng kanilang lakas, malamang na hindi nila kakayanin ang isa sa mga suntok ni Severin sa kanilang pagiging Grandmaster level. Natalo kami dahil malas kami ngayon. Hindi ko akalain na ganoon pala kalakas ang mga kinuha mong bodyguard. Kinikilala namin ang aming pagkatalo. Tumingin si Eugene kay Severin at muling sinabi. Ipinapangako ko na aalisin ko sila at sisiguraduhin na hindi ka na nila muling manggugulo pa. Hihihi. Napangiti si Severin matapos marinig iyon. Iyon din ang sinabi ni Quintes at ng kanyang fiancé na si Jada nang lumuhad sa harap ko noong isang araw. Nanumpa siya na hinding-hindi na niya guguluhin ang pamilya namin at lalakad siya sa kabilang direksyon kapag nakita niya kami, ngunit pumunta pa rin siya sa bahay ko para hanapin ako. Tumigil sandali si Severin pagkatapos sabihin iyon at nagpatuloy sa malamig na ekspresyon. Walang ibig sabihin ang mga salita mo. Paano ako maniniwala sa kalokohan mo? Ano ang gusto mo kung gayon? Tumingin si Barry kay Severin at nakaramdam ng hindi kapanipaniwalang galit. Si Eugene ay isang junior general, ngunit si Severin ay tila hindi nagpakita ng anumang paggalang sa lalaki. Pagkatapos ay malamig na sinabi ni Severin. Sinabi ko noon na hindi ako magpapakita ng anumang awa kung dumating muli si Quintes upang pukawin ang gulo. Napatawad ko na siya sa kanyang pagtatangka na kastahin ako, ngunit natatakot ako na wala akong puwang para sa kapatawaran ngayong muli siyang pumunta dito. Subukan mo. Pinandilatan ni Barry si Severin. Kukunin ko ang iyong pagsubok kung gayon. Hindi man lang sineseryoso ni Severin si Barry. Umasim din ang ekspresyon ni Eugene, at tumingin kay Severin habang sinasabi. Ako ay isang junior general, kaya sana ay magpakita ka ng kaunting kagandahang loob sa akin ngayon. Hihihi. Hindi ko hahayaang mangyari ang parehong bagay ng 3 beses. Nalampasan na ni Quintes ang ilalim ko. Tumawa si Severin at dire-diretsong naglakad papunta sa lalaking pinag-uusapan. Anong gagawin mo? Sa sobrang takot ni Quintes ay nagsimula siyang umatras paatras. Kunin mo siya. Malamig ang ekspresyon ni Severin at wala siya sa mood para sa anumang negosasyon. Yes, sir. Agad na sumulpat sina Wendy at Lily sa likod ni Quintes at hinawakan ang lalaki. Nang makita ni Barry na sasalakayin na ni Severin ang kanyang anak, sinigawan niya kaagad ang mga guardian sa likuran niya. Patayin siya. Ang mga guardian na iyon ay may disenteng antas ng pagkamit at lahat sila ay mga profound master, ngunit sa sandaling sila ay sumugod, Severin sila ng isa-isa at pagkatapos ay lumilipad sila sa hangin.
Bawat isa ay bumagsak sa lupa at nagsuka ng dugo matapos makaranas ng malubhang pinsala. Gra! Lumitaw si Eugene sa harap ni Severin sa isang iglap para subukang suntukin siya. Sa tingin mo gagana iyon? Naiinis si Severin. Binigyan niya si Quintes ng higit sa isang pagkakataon sa nakaraan, ngunit si Quintes ay patuloy na nagdudulot ng gulo para sa kanila hanggang sa punto kung saan siya ay tuluyang nawalan ng pasensya. Life After Prison. Kabanata 618. Ang masaklap pa, dinala ni Quintes ang kanyang mga tauhan doon kapag wala si Severin sa bahay. Kung hindi naging malakas si Wendy at ang iba pa para palayasin sila, mas malala ang resulta. Naikuyom ni Severin ang kanyang kamao at pinalipad ng suntok ang kanyang kalaban. Malakas na bumagsak si Eugene sa lupa at tumalsik ng isang subo ng dugo. Ano? Hindi ka rin kapareha sa kanya, Eugene. Inakala ni Barry na mapipigilan ni Eugene si Severin, ngunit agad na namutla ang mukha nito sa takot nang makitang pinalipad si Eugene ng ilang metro pabalik. Anong uri ng antas ng pagkamit ang mayroon siya? Ang kanyang suntok ay hindi bababa sa level 6 o level 7 Warrior King. Ang puso ni Eugene ay napuno ng kaguluhan, at ang lakas ni Severin ay lumampas sa kanyang inaasahan. Malamig na ngumiti lang si Severin. Nagpigil siya sa paggamit ng halos lahat ng lakas niya kanina dahil mahimatay si Eugene sa suntok niya kung gagawin niya iyon. Mabagal siyang naglakad patungo kay Quintes na may malamig na ekspresyon. Tatay, iligtas mo ako. Sigaw ni Quintes, nanginginig ang kanyang mga paa sa takot. Mahigpit niyang idiniin ang magkabilang hita sa isa't isa upang protektahan ang kanyang pandiya habang nagmamakaawa. Alam kong nagkamali ako, Severin. Pangako hindi na ako mangangahas na uulitin pa ito. Lalayo ako kapag nakita kita sa hinaharap. Ngumisi si Severin at sinabing, pagod na akong marinig ang kalokohan mo. Mabilis na kumidlat si Severin habang pinaghiwalay niya ang mga hita ni Quintes na nakabuka at naghatid ng isang matalim na sipa sa pandiya ni Quintes. Ag! Umiyak si Quintes na parang baboy na kakatay at hinimatay sa sakit. Nawasak na ang kanyang pagkalalaki. Si Jada, na nasa tabi niya, ay napaatras ng 2 hakbang sa takot at hindi niya magawang maniwala sa nangyari. Ilang beses na niyang binalaan si Quintes na hindi sila papakawalan ni Severin ng ganoon kadali kung ang pagtatangka nilang wakasan ang kanyang buhay ay mauwi sa panibagong kabiguan. Sa kasamaang palad, ang tunnel vision ni Quintes ay sobrang nakatutok sa paghihiganti kaya hindi niya pinansin ang payo nito at naniniwalang walang magiging problema kung gagawa si Eugene. Nakalulungkot, hindi kalaban ni Eugene si Severin, at si Quintes ay naging baog. Sa hitsura nito, maaaring hindi umunlad ang stone sa pamamagitan ng pag-asa sa Novax. Anak. Gustong sumugod ni Barry, ngunit pinigilan siya ng mga natitirang bodyguard. Alam nilang walang magagawa si Barry kahit sumugod siya, at baka magalit pa si Severin sa mga kilos niya. Lumingon si Severin at sinabing may kalmadong ekspresyon. Ipinakita ko sa iyo ang isang hindi kapani-pani walang dami ng awa sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa iyo sa pagkakataong ito. Kung mangyari muli ang ganitong bagay, ipinapangako ko sa iyo na lilipulin ko ang buong Novax sa balat ng lupa. Ikaw. Galit na galit si Barry na nag-pop up ang mga ugat sa kanyang noo, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang magawa. Mawala. Ikan-away ni Severin ang kanyang kamay. Tara na. Walang pagpipilian si Barry kundi paalisan ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay ipinadala niya si Quintes sa ospital upang suriin kung si Quintes ay naging sterile o hindi. Sinuri ng doktor si Quintes at ipinaalam sa lahat na ang tanging pagpipilian ay ganap na alisin ang kanyang ari. Tulala lang si Barry habang nakatayo sa koridor ng ospital at nakikinig sa paliwanag ng doktor. Dumating din si Victor kasama ang kanyang mga tao noon. Tatay. Si Quintes. Baog na siya ngayon. Humakbang si Jada at sumimangot na may napakaasim na ekspresyon. Matapos marinig iyon ay tumango si Victor. Nakikita ko, maswerte ka at hindi ka pinatay ni Severin, kung hindi, baka wala ka na. Napatingin tuloy si Victor kay Barry. Victor, natatakot ako na makansela ang kasal niya kay Jada. Bata pa siya, at hindi pa siya opisyal na ikinasal. Hindi ko hahayaang mawalan siya ng anak sa buong buhay niya.
Life After Prison. Kabanata 619. Napatango na lamang si Barry na may matamlay na ekspresyon. Naiintindihan ko na mabuting babae si Jada, Victor. Hinimok niya kami ni Quintes na huwag nang guluhin si Severin, pero hindi kami nakinig sa payo niya ng anak ko. Akala namin makakatulong si Eugene sa paghihiganti, pero hindi namin inaasahan na magiging ganito. Ha! Napabuntong hininga si Victor at pagkatapos ay sinabi kay Barry. Dapat kong ipaalala muli sa iyo na huwag isipin ang paghihiganti kay Severin sa hinaharap. Nakakapanghinayang, pero hindi natin siya kayang i-provoke. Nagulat ako na pumunta ka dito at dumiretso sa kanya nang hindi sinasabi sa akin. Kumbansihin sana kita laban dito kung alam kong gusto mong manggulo sa kanila. Anong ibig mong sabihin dyan? Kumunat ang noo ni Barry. Naramdaman niyang may iba pang pahayag si Victor mula sa tono ng huli. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Victor. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit isang grupo ng mga elite na mandirigma mula sa Cherry Dome ang dumating ilang araw lang ang nakalipas. Lahat sila ay makapangyarihang tao, ngunit lahat sila ay namatay pagkatapos makipaglaban sa mga babaeng bodyguard ni Severin. Tinanong ko ang mga guardian ng aming pamilya at sinabihan na ang lahat ng mga batang babae na iyon ay mga warrior king. Kung sila ay malakas na, alam ng Diyos kung gaano kalakas si Severin. Ha! Bumantong hininga si Barry at sinabing. Huli na para pag-usapan ang lahat ng iyon. Nag-isip sandali si Victor at saka sinabi kay Barry. Aalis na kami ni Jada, Barry. Baka hindi na tayo maging magbulay, pero pwede pa rin tayong maging magkaibigan. Napabuntong hininga si Barry sa sarili bago sinabi sa kanila. Mag-iingat ka kung ganoon. Hindi kita makikita. Umalis si Victor kasama si Jada. Habang pauwi, mapait na ngumiti si Victor. Si Severin ay hindi masamang tao, sa totoo lang. Papatayin ka na sana niya nang hindi kumukurap ang mata kung siya ay isang masama. Ngayong naging ganito si Quintes, hinihimok ko kayo na huwag isipin ang gulo para sa kanyang pamilya. Ang pagkakaroon ng mapayapa, walang pag-aalala na buhay ay sapat na. Ang sama ng loob ni Jada ay tumamlay ng husto at hindi niya naiwasang sabihin. Naiintindihan ko, hindi si Severin ang uri ng tao na maaari nating pukawin. Sana'y mapag-isipan ni na Quintes at Barry ang kanilang mga pagkakamali at mas makaalam kaysa sa pag-udyok kay Severin sa hinaharap. Kamusta ka, Eugene? Nagpunta si Barry para tingnan si Eugene. Tumingin si Eugene kay Barry at sinabing, okay lang ako, Tio. Pagkatapos ay nagtanong si Barry. Hindi ba't ikaw ang kanang kamay ni Senior General Arthur? Hihilingin mo ba sa kanya na tulungan kami? Sa kanyang pagtataka, ngumiti si Eugene ng pilit at sinabing. Natatakot ako na kahit si Arthur ay baka hindi siya katapat. Mula sa naramdaman ko sa suntok ni Severin, ang kanyang antas ng tagumpay ay hindi bababa sa level 6 o level 7 na Warrior King. Level 8 lang si Arthur, at kung hindi ginamit ni Severin ang kanyang buong lakas kanina, wala nang pagkakaiba si Arthur kahit na tumulong siya. Muli ay bumantong hininga si Eugene, at hinikayat si Barry. Sa tingin ko ay dapat mo na lang itong kalimutan, si Uncle Arthur ay isang senior general, at hindi niya gustong pakialaman ang sarili niya sa mga ganoong bagay. Kung alam niya na ang lahat ay resulta ng pagnanasa ni Quintes para sa asawa ni Severin, hindi siya gaanong hilig tumulong. Hindi ako tanga, alam mo ba ang araw na iyon na sinabi ni Quintes sa amin ang katotohanan? Ha! Ngayon lang yata ako aamin ng pagkatalo. Hindi alam ni Barry kung ano pa ang sasabihin at matatanggap na lang niya ang kanyang kapalaran. Hulaan mo si Severin ang klase ng tao na hindi kayang masaktan ng sinuman. Umuwi na si tatay. Umuwi na si tatay. Tumakbo palabas si Celine nang buksan ni Maurice at Judith ang pinto. Agad namang lumapit si Severin at niyakap siya. Namiss mo ba ako? Napaawang ang labi ni Celine. Di ba sabi mo dadalan mo ako ng mga laruan pagbalik mo? Ha ha ha. Paano ko makakalimutan? Tumawa si Severin. Nasa likod ng kotse silang lahat. Kunin natin sila. Life After Prison. Kabanata 620. Matagal nang nawala ang kabangisan at panlalamig ni Severin sa kanyang mga kaaway nang magpakita si Celine.
Napalitan ito ng mainit na tingin ng kahinahunan. Bumalik ka na rin sa wakas. Lumapit si Dayan kay Severin at nakangiting sinabi. Hindi siguro naging madali para sa iyo. Bakit hindi ka na makatulog at magpahinga? Ngumiti si Severin at sinabing. Na, hindi ako inaantok. Natutuwa akong makitang ligtas at maayos ang lahat. Medyo nag-aalala pa rin si Dayan habang sinabi niya kay Severin. Maaaring hindi natin kailangang katakutan ang mga Novak, ngunit si Eugene ay isang junior general. Sa tingin mo ba ay darating siya at magdudulot ng gulo pagkatapos na mapahiya ng ganito ngayon? Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala. Walang dapat ikatakot kung nandyan ang asawa mo. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang iba at sinabi sa mga bodyguard. Nagsumikap kayo nitong mga nakaraang araw, kaya paano kung ilibrera ko kayong lahat sa isang malaking hapunan mamayang gabi? Oras na para makapagpahinga kayo ng nararapat. Oo, kakain tayo ng masasarap na pagkain ngayong gabi. Agad na napabulala si Wendy sa tuwa. Sa wakas, isang pagkakataon upang makapagpahinga. Dagdag ni Lily. Tuwang-tuwa rin ang mga lalaking bodyguard. Inilagay ni Severin si Celine sa lupa at iniwan siya para paglaruan ang kanyang mga bagong laruan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Dayan. Pwede ka bang sumama sa akin sa itaas, honey? Mayroon akong magandang balita para sa iyo. Agad namang nagningning ang mga mata ni Dayan at agad itong sumunod sa kanya papasok. Hindi nagtagal ay dumating silang dalawa sa silid sa ikalawang palapag, at buong pananabik na tinanong siya ni Dayan. Ano ang magandang balita? Sabihin mo sa akin. Napatingin si Severin sa magandang babae sa kanyang harapan at hindi napigil ang humakbang para yakapin ito at halikan sa labi. Manam, nanlaki ang mga mata ni Dayan at bumungad sa kanyang mukha ang pamumula. Tuluyan ng binitawan ni Severin si Dayan matapos itong halikan ng ilang oras. Binigyan niya ito ng isang inis na tingin at sinabing, ang bastos mo. Ito ba ang magandang balita na mayroon ka para sa akin? Awkward na ngumiti si Severin. Hindi, may isa pang magandang balita, ngunit napakatagal na mula noong nakita ko ang aking mahal na asawa, at hindi ko maiwasang halikan ka dahil namiss kita ng sobra. Nadama ni Dayan ang lahat ng matamis sa kanyang puso at bahagyang ngumiti. Ganun ba? Ilang araw ka lang nawala, ngunit ang iyong husay sa pagsuyo ng mga tao ay lalong bumuti. Ngumiti si Severin at sinabing, tapat ako. Ang hindi kita makita sa loob ng ilang araw ay sobrang nami-miss kita. Pagkatapos ay dumiretso si Severin sa punto at sinabing, siya nga pala, ang magandang balita na mayroon ako para sa iyo ay nakakuha ako ng maraming kayamanan pagkatapos pumunta sa Draco Deus Isle. Nagawa ko ring kumpirmahin ang pagkakaroon ng isang kayamanan na makakatulong sa pagbabago ng tagumpay ng isang tao. Sinabi ng aking tiyuhin na tutulungan niya akong mahanap ito, at sinabi niya sa akin na sa susunod na Agosto ay ibibigay ko ito sa iyo. Totoo ba iyon? Nakaramdam ng kagalakan ang puso ni Dayan at hindi niya napigil ang eye pump ang kanyang mga kamao sa hangin. Nakakamangha. Sa wakas ay makakatuntong na ako sa mundo ng tagumpay pagdating ng panahon.